Wala na nga si Bagyong Uwan pero ito naman ang kanyang iniwan. Ilang araw na nga yung nakalipas buhat ng bumagyo. Pero ito mataas pa rin yung tubig dito sa amin. At tumataas pa nga ito araw-araw dahil nga nag-high tide. Eto nga't bumaba ako para ipakita sa inyo kung ano yung sitwasyon. Marami kasi ang nagme-message sa akin na kung pwede daw lagi akong mag-update dahil nag-aalala sila. Maraming salamat po sa inyo mga ate sa pag-aalala sa amin. Bali napalabas na nga rin ako dito. Dahil lang ate ayaw nyo walang pinatawad yan kahit baha crave pa din yan. At para sa cravings kahit baha lulusungin. At sa mga nagtatanong nga kung okay lang daw ba kami. Eto mga ate kahit papano ay okay naman. Nasanay na rin yata kami sa baha. Dahil halos buong taon nga ngayon ay binaha kami. Marami nga din nagsasabi sa inyo bakit di pa raw kami umalis dito. At paulit-ulit ko na nga rin itong sinasagot sa inyo mga ate. Hindi naman po kasi ganun kadali lang yung lumipat. Sa totoo lang nahihirapan na rin naman kami. Dahil tulad nga ng sinabi ko kanina sa inyo na halos buong 2025 nga namin ay baha dito sa amin at paulit-ulit lang din yung nangyayari. Alam ko naman pong concern lang kayo pero malay natin isang araw yung pangarap nyo para sa amin na pinapangarap din namin ay mangyari na diba? At alam ko naman na isa kayo sa magiging masaya kapag nangyari na yun sa amin. At ayun sa dami ko na nga sinasabi dito mga ate nakalimutan ko na nga na nagluluto pala tayo. Kumukulo na pala itong tubig na pinapakuluan ko. Kaya naman itong pasta ay inilagay ko na dito para maluto na rin siya. Palalambutan lang naman natin ito dito. At kapag ka okay na sa inyo yung lambot niya, hanguin nyo na din. At kita nyo naman kahit baha may nagdi-deliver pa rin ng parcel dito sa amin. At salamat dito sa napakasipag naming rider. Shout out sa'yo Kuya Carlos Zapata. Siya nga pala mga ate, may kwento ko na rin sa inyo na dati hindi naman ganito dito sa lugar namin. Bumabaha pero hindi ganitong halos buong taon ay baha. Ngayon kasi parang konting ulan lang ay baha na kagad. Dati babaha lang dito kapag meron talagang malalakas na bagyo. At natatandaan ko nga parang ikatlong taon lang kami kung bahain. Dati ang sarap maglakad-lakad dito sa lugar namin. Sobrang linis ng kalsada. Pero ngayon wala ka ng matapakan tuyo. Balik na nga ulit tayo dito sa niluluto ko. Baka mamaya kasi magkaiyakan na tayo. Mas okay na gutumin kayo mga ate kesa naman paiyakin ko kayo. Balik carbonara nga pala itong niluluto ko. May nakita kasi akong pasta dito mga ate na kumpleto na siya. I mean yung para siyang pang spaghetti. Yung hindi ka na magtitimpla pa ng sauce. Dahil eto lulutuin mo na lang yung pasta at igigisa yung pinaka-sauce niya. At okay na. Bali nagdagdag lang nga pala ako dyan ng paminta. At syempre yung pinakasahog natin. At para sa mga kagaya kong masos dyan, ay wag nyo na nga lang lahatin yung pinakakasamang pasta. Kasi hindi nga siya magiging saucy. Parang kulang siya kapag lahat nilagay. Pero goods din naman yung naging lasa. Pero syempre iba pa rin kasi kapag ka ikaw nga yung nagtitimpla. Matagal ko na nga itong nabili at sinubukan ko lang din. Nasaktong nag-crave tayo dito kaya naman niluto ko na. O paano mga ate, tara kain tayo. At unang kagat first bite. Ang sarap. Okay na nga rin yung ganito mga ate dahil makakatipid na nga kayo. Ang mahal din kasi ng ingredients kapag ka sa carbonara. Medyo nakulangan nga lang ako dito sa pagka-creamy. Siguro sa sunod na luto ko nito dadagdagan ko na lang ng all-purpose cream or kaya gatas. Pinatikim ko na nga rin kay Ate Kat nyo at ayun nagustuhan din naman niya. Na-enjoy naman namin dito yung pagkain kaya yung craving certified na naman ng mag-ate.